Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Magandang gabi sa lahat. Ako ulit ito, yung nag-share ng tungkol kay Ate Ninette na nakakompile sa video na may title na Malas Lang. Pasensya na kayo kung na-high blood kayo sa pamilya ni Ate Ninette. Medyo wala na akong balita kasi lumipat na kami at napakadalang nang umuwi sa probinsya namin kung saan namin siya kapitbahay. Anyways, ito namang isi-share ko ay weird encounters. Bale, hindi ko rin alam kung bakit may taong tulad ko na lapitin ng mga kakaibang bagay, mapamultuman, lamang lupa, aksidente, at itong weirdong karanasan like time travel, vision, loop, or glitch. Bahala na kayo kung anong itatawag nyo dito. Sabi nila, nakakulong lang daw tayong lahat sa isang malaking simulation at may mga nagkokontrol lang daw sa atin bilang mga karakter. Para bang yung larong Sims, kaya may mga bagay na sobrang weird at hindi maipaliwanag. Kayo na pong bahalang humusga mga Kirara. Weird encounter number 1. Year 2000. Bale, explain ko muna yung bahay namin sa probinsya kung saan ko nga kapitbahay sila Ate Ninette. Bungalow lang yon at gawa sa kahoy. Pagpasok sa living room, dining area agad, tapos kitchen. May dalawang maliit na bedrooms at merong maliit na CR. As in maliit lang talaga. Yung loob ng room ko ay kulay pink. Yun kasi yung paborito kong kulay. Nagising ako isang araw. Feeling ko panaginip pa rin. Pero gising ako, alam ko. Yung kwarto ko, nag-iba. Naging white siya. Tapos may 3 window. Na dapat, isa lang. Naguluhan ako. Walang laman yung kwarto kundi foam sa sahig lang. Tapos pagtingin ko sa bintana, nasa 2nd floor pala ako. Ang gloomy ng view sa labas. Puro fog. Tapos makulimlim. Nanlamig ako nito. Ikaw ba naman magising sa ibang lugar na hindi pamilyar sa'yo, di ba? Ito pa yung lalong nagpalamig sa akin. May batang lalaki na maliit lang, mga 3 years old siguro. Bigla siyang tumakbo, sabay sabing, "Mami!" Tapos biglang nawala. May isa pang maliit na naman na bata. Gumagapang siya. 1-year-old siguro yun. Maya-maya pa, may narinig akong sumigaw ng "Taho!" Kaya napalingon ako sa bintana. Pero wala naman akong nakita. Walang tao kahit isa. Kaya naman ibinalik ko agad yung tingin ko doon sa gumagapang na baby. Pero wala na din ito. Para akong biglang nahilo. Tapos, nahulog. Nagising ulit ako for the 2nd time. And this time, nasa tunay na kwarto ko na ako. Fast forward. Year 2019. May boyfriend ako nito at nabuntis niya ako. Bali dito na nagsimula yung pakikinig ko sa mga horror channels sa YouTube dahil sa mga pamahiin ng matatanda sa pagbubuntis. Bali wala na ako nito sa probinsya namin. Nasa city na ako. Sa isang subdivision ako nakatira. Minsan umuwi pa rin naman ako sa probinsya pero sobrang dalang na nga lang. Tapos maaabutan ko pa yung mga away nila Ate Ninette. So dito ko na nga po ipinanganak yung panganay ko sa city. Explain ko lang ulit yung unang bahay namin dito.
Bale kulay apple green yung pader. Usually naman ganun kapag paupahan, di ba? Nang makaipon kami ng konti, nakabili kami ng house and lot. Pero naudlot pa yung construction nun. 6 months lang dapat, pero naurong pa dahil na rin sa pandemic. Pero natapos din naman noong 2021 at lumipat na kami doon. May 2 na akong anak nito bago kami makalipat. Months pa lang ang bunso ko nun. Fast forward ulit. Year 2023. Naglilinis ako sa kwarto sa 2nd floor nang tinawag ako ng panganay kong anak habang tumatakbo. Sabi niya, "Mami!" Tapos yung bunso kong anak gumagapang sa sahig. Tapos biglang may sumigaw ng taho sa labas. Para akong nahilo. Para akong hinigop na hindi ko maintindihan. Hindi ko ma-explain. Doon nag-sink in sa akin yung nangyari way back 2000. Yung pag-iiba ng kwarto ko, yung paglabas ng 2 bata, at yung pagsigaw ng taho sa labas. Ito naman po yung sunod. Ito yung part na dalaga pa ako. Wala pa akong boyfriend nito. Wala pa rin akong anak. At nagtatrabaho ako sa isang BPO company dito sa syudad kung saan ako lumipat. Wala pang pandemic nung time na to. Sakop ito ng isang kilalang mall. Hindi ko na lang po ini-name drop. One time, after ng shift ko, 11 PM yung out ko nun. Pagod at puyat ako. Pero at the same time, may sesh ako with my amigas para mag-unwind kasi day off ko the next day. Papunta ako nun sa elevator nang i-video call ako ng kaibigan ko. Tinatanong niya kung nasa na ako. Nasa parking lot daw sila, hinihintay ako. Sumagot naman ako ng kaka-out ko lang at pababa na rin ako. Tatawagan ko kako ulit sila. Nagmamadali na ako noon at pinatay ko na yung tawag. Yung kaibigan ko na to ay meron siyang sasakyan na siya naman naming gagamiting service papunta doon sa spot namin, which is sa isang resto bar. Then nasa elevator na ako. Nagre-retouch ako ng powder. Siyempre medyo oily na eh. Nung malapit na ako sa ground floor, kumurap-kurap yung ilaw. Medyo kinabaduhan ako kasi nag-malfunction din ng konti yung elevator. Ayaw bumukas agad. Medyo natataranta na ako nun, kaya naman tinawagan ko yung kausap ko kanina. Pagsagot niya ng tawag ko, sabi ko, "Bes, tingin ko natrap ako. Nandito pa rin ako sa elevator eh. Patulong naman, patawag ako ng tulong." Sabi ng friend ko, Okay, sige, wait lang. then biglang humina yung net or something na naka-freeze lang yung mukha ng friend ko. Lalo akong nataranta nung biglang bumukas yung pinto ng elevator. Tumakbo ako palabas kasi baka bigla na namang sumara at matrap ulit ako. Dumiretso na ako sa labasan ng mall para i-inform si Manong Guard at nang mai-report sa maintenance yung elevator. Nilapitan ko yung guard. Nakatalikod siya sa akin. Sabi ko, "Manong Guard, pa-report naman po yung elevator. Nag-malfunction po kasi." Walang response mula sa kanya. Baka ka ako naka-earpads o kung ano. Baka hindi ako narinig. So inulit ko. Pero parang hindi talaga ako pinapansin ni Manong. Kaya nagpunta ako sa harapan niya. And to my surprise, naka-freeze lang din siya. Para siyang nanigas. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung time na yon. Talagang naguguluhan ako. Naalala ko yung phone ko. Kausap ko nga pala yung friend ko doon. So tinignan ko. Pero ganun pa rin sila. Naka-freeze na parang walang net. Chinek ko agad yung relos ko.
nakastop din. Kunot noo ako na napalunok at nagsisigaw habang tumatakbo. Dumiretso ako sa parking lot. Lahat ng tao sa paligid ko ay naka-freeze lang na parang lahat sila estatwa. Pucha, sobrang creepy talaga, Boss Kira. Nangangatog na yung buo kong katawan at parang nanlalambot na rin yung tuhod ko na naiiyak. As in taranta na ako. Kahit alam ko yung kulay ng sasakyan ng friend ko, parang na-mental block ako. Hindi ko mahanap. Tapos nung nakita ko na finally yung kotse, halos madapa ako sa pagtakbo palapit sa kanila. Kinalampag ko talaga yung window niya, pati na yung windshield. Kagaya ng mga tao na nakasalubong ko, ay nakastop lang din sila. Sigaw ako ng sigaw. Naiyak na din talaga ako habang kinakalampag ko yung bintana paikot ng sasakyan. Hanggang sa makarating ulit ako sa driver's window. Nakita ko yung phone niya na nandoon yung mukha ko at nasa elevator pa. Naka-freeze din. Distorted yung screen, pero ako yung tao sa screen, alam ko. Tapos biglang parang nag-stop. Tas nagsigawan sila dahil sa gulat sa akin sa kalampag ko. Bakit daw ako nandun? Sabi ko raw sa kanila, nasa elevator pa ako. Tapos nun, bigla na akong nahimatay. This one, Boss Kira, ikinuwento na lang sa akin. Nagulat na lang daw sila na nasa labas na ako ng kotse. Kasi nag-uusap pa daw kami nun na natrap nga ako sa elevator. Tapos kaya sila nagulat, bigla na lang daw akong sumulpot sa labas ng sasakyan nila nang hindi nila namamalayan. As in parang kabuti akong sumulpot at nagkakakalampag na sa window. Tapos nun, nawalan na nga lang daw po ako ng malay. Pawis na pawis daw po ako at namumutla. Kaya tulong-tulong sila na isakay ako sa sasakyan. Idiniretso nila ako sa pinakamalapit na ER. The next thing I know, Boss Kira, ayan na. Nakadextrose na ako. Kasi mukha daw akong walang tulog at sustansya sa katawan. Dehydrated daw ako, sabi ng doktor. Nag-iiyak ako at ikinuwento ko sa friends ko yung nangyari. Pero para bang mukha akong baliw. Kasi hindi sila naniniwala. Kahit sila mismo, hindi din naman nila ma-explain yung bigla ko nalang pagsulpot sa labas ng sasakyan nila nang walang nakakakita ni isa sa kanila. Nang ma-discharge na ako, nag-leave muna ako. Kumonsulta ako sa isang mental institution para syempre ma-check up o makahanap ng sagot at eksplanasyon sa naranasan ko. Pero okay naman daw ako. Walang mali sa akin sa mga test results, sabi ng psychiatrist. Pero kung hindi pa rin daw ako panatag, Boss Kira, gagawan nila ako ng program for therapy session o kung ano. Pero dahil sa kanila na din mismo galing na okay ako, hindi na ako bumalik. Mahal kaya ang therapy. Di nagpa-albularyo naman ako. Dahil nga laking probinsya ako. Baka kako naingkanto ko o nademonyo na. Pero wala ding makitang anik-anik sa akin. Kaya hinayaan ko na lang. Tapos ayun na nga. Kakapakinig ko sa mga horror narrations sa YouTube. Napadpad ako sa channel nyo year 2019. At hanggang ngayon na 2024, nakikinig pa rin ako. At doon ko na nga nalaman yung term na glitch in the matrix. Next time na lang po yung kwentong multo, Boss Kira. Inaantok na po ako 1 AM na po kasi. Maraming salamat po. Plantita na lang po ang in-name nyo sa akin.
Good evening sa iyo, Sir Kira, at sa lahat ng nakikinig dito sa channel mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Ron. May gusto lang akong i-share na kwento. Hindi ko alam kung paanong ipapaliwanag itong nangyari. Pero sobrang weird po kasi nito. High school ako nung time na yon. Mga 2006 or 2007. Nung mga panahong yon, nahihilig ako sa paglalaro ng computer games. Wala namang specific game. Mapa online o mapa offline. Y3, Priv at yung Farmville na siyang dahilan kung bakit ako gumawa ng FB account. Minsan, naglalaro din ako ng Counter-Strike. Pati na ng Warcraft. Pero yung solo gaming lang. Ayokong nakikisali sa iba. Basta trip ko lang mag-ubos ng oras sa harap ng computer. Palaging ganon, araw-araw. Doon lang nauubos ang baon ko nun. Kahit hindi na makakain, basta makapag-computer lang. Ganon ko kinaadikan ng pagko-computer. Pero tingin ko, mas okay na yon kaysa naman sa naging bisyo ng iba sa mga kaklase ko na talagang masasabi ko na napariwara. Anyways, ang palagi kong pinupuntahan nun na comp shop ay yung kila Kuya Jun. Maayos kasi yung mga PC nila doon. May aircon at hindi ganun kasikip. Tsaka hindi niya hinahayaang maingay yung mga naglalaro. Kaya kahit paano, tahimik. Tapos 25 per hour lang ang rent. Sa iba kasi, 30 pesos pataas eh. Mahal na yon ng mga panahon na yon. 50 lang naman ang baon ko sa isang araw. Friday yon at labasan na namin. Iniisip ko kung maglalaro ba ako o uuwi na lang. Pag Friday kasi, palaging maraming tao sa shop nila Kuya Jun. Yun yung pinaka-araw ng mga Dota boys sa shop niya. Naisip kong umuwi na lang kasi ayokong makipagsabayan sa maiingay na players. At panigurado din, punong-puno ang shop ngayon. Pero naalala ko na may assignment nga pala kami na kailangang gamitan ng talino ni Google. Tumingin ako sa oras sa cellphone ko. Mga dikipad pa yung cellphone nun. Nokia 3530 ang cellphone ko nung time na yon. Minana ko pa sa tito ko na abroad. 5:15 PM ang oras. Pwede pang mag 1 hour, kaya tumuloy na ako. Sa mga oras na yon, wala pa akong kain. Pananghalian, merienda o kahit almusal man lang. Late kasi ako nagising nung umaga. Tinis kong hindi kumain buong araw. Kasi nga plano kong mag-computer noon. Nawala din kasi sa isip ko na Friday nga pala. Habang naglalakad ako papunta sa computer shop, nakaramdam ako ng hilo. Siguro dahil sa gutom. Tipong nanginginig pa yung tuhod ko. Naupo ako saglit sa may halamanan at sumandal sa pader. Ang sarap ng simoy ng hangin. Tapos malamig pa dun sa pinestuhan ko. Nakakapagtaka lang kasi Friday yon at uwian na ng mga estudyante. Pero wala man lang dumadaan na tao kahit isa. Kahit sasakyan wala. Muli akong tumayo. Tapos naglakad na ako papunta kay Kuya Jun. May tindahan naman sila kaya naisip kong mangutang na lang muna. Soft drinks at biskwit. Pagdating ko doon, which is malapit lang naman, hindi ko nakilala yung shop nila Kuya Jun. Yung shop kasi nila, hindi naman ganun kalakihan. Actually, bahay lang talaga nila yon. Yung dapat sanang sala, siya nilang ginawang pwesto ng computer shop nila. Tapos sa may terrace, andoon yung maliit na sari-sari store nila. Tapos may mga hala-halaman sa labas. So kung hindi mo alam o kung walang magsasabi sa'yo na computer shop yon, hindi mo mahahalatang computer shop pala yon. Bale, meron lang silang maliit na signage na may nakalagay na Kuya Jun Cyber Zone. Nakupas na rin. Kaya hindi rin talaga pansinin. So yun nga,
Tapos yung nasa harapan ko nung mga sandaling yon, as in para siyang malaking computer shop. Merong glass door, pati na yung pader salamin din. Tapos maraming poster ng mga hindi kilalang laro na nakapaskel. Pati mga services na ino-offer nila nandun din. Wala na rin yung sari-sari store nila sa terrace. Nag-alangan akong pumasok kasi nga akala ko naliligaw ako. Pero nagtingin-tingin ako sa paligid at yun talaga yung pwesto nila Kuya Jun. Sabi ko, nag-upgrade na pala sila. Ang bilis naman ka ako. Samantalang kahapon lang nakalaro pa ako sa kanila. Sobrang takang-taka at gulong-gulo ako nun. Pero pumasok pa rin ako. Nagugutom na talaga ako nun. At naisip ko, kung wala na yung tindahan nila, at least matapos ko na agad yung assignment ko at nang makauwi na. Pagpasok ko sa loob, mas namangha pa ako. Kasi kung titignan sa labas, parang maliit lang siya. Pero ang lawak pala sa loob. Ang dami ring nadagdag na unit at ang gaganda. Kakaiba yung itsura, mailaw, at hindi yung typical na tower PC. Tapos ang lalaki ng monitors. Halos matulala ako noon sa pagka-amaze nung biglang may bumunggo sa akin. Hindi ko sure pero kuya ata ng anak ni Kuya Jun. O pinsan, kamukha kasi. Pero kasi yung tinutukoy kong anak ni Kuya Jun, bata pa nung time na yon. Nasa mga 5 pa lang ata. Yung batang yun lang naman ang palagi kong nakikita. Siya kasi yung palaging nasa loob ng shop. Kaya hindi ko kilala yung mga nakakatandang kapatid niya. O kung meron nga ba. Tumingin lang siya sa akin. Tingin na parang kinikilala niya ako. Na hindi niya lang matandaan kung sino ko. Yung ganong tingin. Tapos nun, lumapit na ako sa kahera. Nagulat pa ako kasi biglang 50 per hour na sila. Sakto lang ang pera ko nun. Pamasahe at pang 1 oras sana. Kaya sabi ko, kalahating oras na lang kako ako. 30 pesos yung half hour. Hinanap ko din muna si Kuya Jun bago ako pumunta sa itinurong PC sa akin. Ang sabi, wala daw. Nagbabakasyon. Kaya naman pumunta na ako sa PC. Pag-upo ko, nakaramdam ako ng matinding antok. Sinubukan ko pang labanan pero wala, di kaya. Kaya naman yumuko na lang ako sa harap ng monitor at nakatulog na nga. Nagising ako nung may tumapik sa balikat ko. Tinatawag ang pangalan ko. Si Alex, kaklase ko. Tinatanong niya kung bakit ako natutulog doon sa halaman. Napalinga agad ako ng tingin sa sinabi niya. At laking pagtataka ko dahil wala ako sa loob ng shop nila Kuya Jun gaya ng inaakala ko. Nasa gilid pa rin ako ng daan kung saan ako naupo kanina nung nakaramdam ako ng hilo. Doon sa pader na may mga halaman. Napatingin ako sa cellphone ko. 5:18 PM. Nakaidlip ako ng 3 minuto. Panaginip lang pala lahat. Pati yung pagbabago ng shop nila Kuya Jun. Napatakbo ko papunta sa computer shop. At oo nga, mukhang panaginip lang ang lahat. Kasi yung pa din yung itsura ng shop nila Kuya Jun. Mukhang bahay pa rin. At nandoon pa din yung tindahan nila sa terrace. Pumasok ako sa loob. Ganun pa rin nga. Walang pinagbago. Di gaya nung nasa panaginip ko. Napakamot na lang ako ng ulo nun. Akala ko talaga totoo yung nakita ko sa panaginip ko. Kasi yung pakiramdam ko habang nakikita ko yun, parang totoong totoo talaga. Para talagang nandun ako. Yung pagkakabangga nga sa akin ng pinsan o kapatid ng anak ni Kuya Jun, naramdaman ko talaga. Sa biyahe, hanggang sa makauwi ako sa bahay, iniisip ko talaga yon. Sabi ko, dala lang siguro ng antok at sobrang gutom. Makalipas ang maraming taon,
Nawala na sa isip ko yung panaginip ko na yon. Nakagraduate ako ng high school at college. BSIT ang tinapos ko. Ayos naman, nakahanap agad ako ng trabaho na medyo related din naman sa course ko. Nakapasok ako sa isang BPO company. Pero sa back office ako bilang isang IT assistant. After 5 years, naging head ako ng IT department. Noong 3 taon ko sa company, naging katrabaho ko si Alex. Nakapasok siya doon bilang agent. Minsan nagkakakwentuhan kami. Pero bihira kasi nga magkaiba naman kami ng department. Nung mag-birthday siya, isa ako sa in-invite niyang magpunta sa kanila. Graveyard kami nun. Kaya pagka-out namin ng umaga, diretso na kami sa bahay nila. Doon pa rin pala sila nakatira. Malapit sa school namin nung high school. Malapit din kila Kuya Jun. Pagkatapos ng kainan, inuman naman. Pero hindi na ako nakisali sa kanila. Kasi medyo malayo pa yung uuwian ko. Nung may paisa-isa nang umuuwi, nagpaalam na rin ako kay Alex. Naintindihan niya naman at pumayag siya. Bago tuluyang umuwi, naisipan kong dumaan kila Kuya Jun para sana mangumusta. Medyo nanibago ako noon kasi naiba na pala yung itsura ng shop nila. Mas malaki na at sosyal lang tignan. Salamin na yung pinto at mga pader. Wala na rin yung sari-sari store nila sa labas. Pumasok ako sa loob. Na-amaze ako kasi ang lawak sa loob at ang dami na nilang unit. Doon ko naalala yung panaginip ko noon. Bigla akong natigilan at napaisip. So parang nakita ko pala sa panaginip yung future ng shop nila Kuya Jun. Habang binabalikan ko yung panaginip ko, biglang may bumunggo sa akin. Isang lalaki. Kamukha nung anak ni Kuya Jun. Tinignan niya ako na parang kinikilala. Tapos, napangiti siya nung makilala niya ako. Kuya Ron? Uy, kumusta? Doon ko napagtanto na siya pala mismo yung anak ni Kuya Jun. Malaki na. Kaya pala sa panaginip ko, hindi ko nakilala. Akala ko kapatid o pinsan niya. Nagkumustahan kami. Hinanap ko din si Kuya Jun. Pero nalungkot ako nung ibalita niya sa akin na wala na pala yung tatay niya. Namatay sa sakit sa baga. Malakas kasing magyose yung tao na yon kahit noon pa man. Yun din pala ang dahilan kung kaya't nung hinanap ko siya sa kahera sa panaginip ko, wala siya. At ang sabi nagbabakasyon daw. Napagtagni-tagni ko yung panaginip ko noon. Grabe. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nagkaroon ako ng pagkakataon na masilip ang hinaharap kahit sa saglit na panahon lang. Nakakabaliw lang isipin, Boss Kira. Pero totoo po ito. Sayang lang at hindi winning number sa loto ang napanaginipan ko. Yun lang po, Boss Kira. Hindi naman siya nakakatakot pero nakakamangha din kung iisipin. Hanggang dito na lang po. Sana mapasali itong kwento ko. Salamat at God bless. May gusto lang akong i-share sa inyo, Sir Kira. Kwento ito ng mga weird experiences ko na hindi ko talaga maipaliwanag. Ewan ko kung glitch ba itong matatawag o baka may ibang eksplanasyon na hindi ko na nalalaman. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Steve, 35, taga Alfonso, Cavite. Ang unang kwento ko po ay nangyari sa bahay ng lola ko. Nung bata pa kami,
Palagi kaming pumapasyal sa bahay ni Lola sa San Jose del Monte, Bulacan. Palagi naming nakakalaro doon yung mga pinsan at ibang mga bata doon. Naalala ko noon na palagi din kaming napapagalitan ni Lola kapag naghahabulan kami sa hagdan. Minsan na kasi akong nahulog doon. Putok ang noo ko noon kasi tumama sa kanto ng part ng hagdan na semento. Simula nung malipat kami sa Cavite nung 14 years old ako, hindi na ulit kami nakabisita sa bahay nila Lola. Hanggang sa nagkaroon kami ng family reunion. Last year lang, 2023. Excited ako noon habang nasa biyahe. Sobrang tagal na din na hindi kami nakapasyal kila Lola. Miss ko na siya, pati na yung iba kong pinsan doon. Kung dati puro laro lang ang banding namin, malamang ngayon alak naman. Ako ang nagmamaneho ng sasakyan namin noon. Pagdating namin sa lugar, hinahanap ko yung bahay ni Lola. Ang laki na palaka ko ng pinagbago ng lugar. Marami nang nakatira at matao na. Hanggang sa pinahinto ako ni Papa sa tapat ng isang bahay na bungalow at merong malaking bakuran. Parang nakilala ko yung bakuran. Pero yung bahay, hindi. Kasi sa pagkakatanda ko nga, up and down yung bahay ni Lola. Huminto kami ron at sinalubong nga kami ng mga tiyuhin naming nauna na doon. Nakita ko na rin yung mga pinsan ko. Halos di ko makilala yung iba. Pero yung iba, parang walang pinagbago yung muka. Hinanap agad namin si Lola. Nasa loob siya ng bahay. Nakaupo lang siya nun sa sofa at nanonood ng TV. At nung makita nga kami, sinalubong niya pa kami. Malakas pa si Lola sa edad na 88. Nakakamangha din dahil nakilala niya pa kaming lahat. Matapos ang kumustahan, ayun na nga, kainan na at inuman. Nagtanong ako sa isa sa mga pinsan ko doon. Nagpa-renovate pala si Lola, no? Sabi niya. Di ayaw nga niyang ipagalaw yung bahay niya eh. Kita mo't kahoy pa rin hanggang ngayon. Sabi ng pinsan kong si Ronald. Napakunot naman yung noo ko. Nagtataka ako syempre. Ha? Hindi pinagalaw yan ni Lola? Di ba may second floor yan? Bakit bungalow na lang? Napabusangot naman ang pinsan ko na tila nagtataka sa sinasabi ko. Ba, insan, di ka pa umiinom, lasing ka na ata. Wala naman talagang second floor yan, ano ka ba? Sagot ni pinsang Ronald. Nasinigundahan naman ng isa ko pang pinsan at tiyuhin. Ayan, pakatagal nyo kasing di pumasyal dito no? Bata ka pa ata nung huling punta nyo dito Sabi ni Tito Romeng. Ako naman, ipinipilit ko pa na yun talaga yung naaalala ko. Ipinakita ko pa nga yung poknat ko noon sa noo na nakuha ko nga doon sa pagkakahulog ko sa hagdan. Yan. Naalala ko yan Dito yan insan Kalimutan mo na. Nagkatulakan tayong dalawa nandyan kaya pumutok yung noo mo. Dito yan Sabi ni Ronald, sabay hila sa akin at turo sa dalawang hakbang na hagdan doon sa terrace. Hindi na ako nakaimik nun. Pero sa isip ko talaga, talagang naguguluhan ako. Kasi sa pagkakatanda ko nga, may second floor talaga yung bahay ni Lola. At doon sa hagdan paakyat ng second floor ako nahulog at nauntog. Inalis ko na lang yun sa isip ko. Nakipag-banding na lang din ako sa kanila. Pag-uwi, tinanong ko yun kila Papa at Mama. At pati pala sila, ganun din ang sinasabi. Wala daw talagang second floor ang bahay ni Lola. Pati yung mga kapatid ko, yun din ang naaalala. Eto naman po, Boss Kira, nung elementary ako. Grade 3 or grade 4 ako nito. Sa Bataan naman po ito nangyari. Nagkaroon kami noon ng matinding financial crisis. Nawalan ng trabaho si Papa. At si Mama naman,
napilitang magsara ng gotohan niya. Sa Bulacan pa kami nakatira nito. Pero hindi ko na lang po masyadong idedetalye yung nangyari. Hindi naman kasi siya related. Pero yan po ang dahilan kung bakit kami napatira ng kapatid ko sa Bataan ng mahigit na 1 taon. Nakisuyo si mama sa kapatid niya na doon na muna kami. Doon din kami nag-aaral noon ng kapatid ko. May isa akong kaklase noon. Palagi akong pinagyayabangan ng mga laruan niyang Dragon Ball. Yun yung time na hit yung Dragon Ball noon. Kaya kapag may laruan kang Goku, siguradong kakainggitan ka ng iba. So yun nga, marami daw siyang Dragon Ball na laruan. Sabi ko, sige nga kung totoong meron, pakita niya nga. Nung una, pinipilit ko siyang dalhin sa school. Pero ayaw daw siyang payagan ng mama niya. Kaya sabi niya, sama na lang daw ako sa bahay nila. Siyempre pumayag agad ako. Pagkalabas namin nun kinahapunan, sumama na nga ako sa kanila. At totoo nga Sir Kira, halos maglaway ako noon sa dami ng laruan niyang Dragon Ball. Halos makumpleto niya yata lahat ng bida. Si Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, Trunks, basta marami pang iba. Yung ibang Goku niya naka Super Saiyan pa. Favorite ko si Goku. Pero pinaka nagustuhan ko nun sa mga laruan niya yung si Trunks. Ang ganda kasi ng pagkayari. Bale, future Trunks siya na naka-jacket na bukas. Kaya kita yung sando na black. Basta gandang-ganda talaga ako sa laruan na yon nung time na yon. Syempre bata. Nainggit talaga ako. Sinubukan kong hingin sa kanya. Pero syempre pa, di niya binigay. Nung sunod na punta ko sa kanila, gumawa ako ng kasutilan. Nung patapos na kaming maglaro, ibinulsa ko si Trunks. Tapos saka ko siya tinulungang ilagay sa lalagyang timba yung mga laruan niya. Sobra kong kaba nun. Kasi first time kong gawin yon. Ang mang-umit ng gamit ng iba. Dahil na nga rin sa sobrang kagustuhan kong magkaroon ng Dragon Ball na laruan. Kabadong-kabado ako pero masaya akong nakuha ko yon. Pero naisip ko, hindi ko pwedeng iuwi yon sa bahay. Siguradong tatanungin ako ni tita kung kanino at kung saan galing yung laruan na yon pag nakita niya. Sigurado ring hindi siya maniniwala kapag sinabi kong napulot ko lang. Kaya ang naisip ko, ibabaon ko sa lupa yung laruan at babalikan na lang sa mga susunod na araw pag walang pasok. Kinabukasan, kabado akong humarap sa kaklase ko. Panigurado, alam niya nang nawawala yung laruan niya at malamang na ako ang pagbibintangan niya dahil ako lang naman ang dinadala niyang kalaro sa bahay nila. Sobrang kaba ko talaga. Nun ko lang naisip yung mga bagay na yon. Hindi ko kasi naisip yon bago ko gawin yung pagkuha sa laruan niya. Pero nawala yung kaba ko nung magkita na kami. Kasi binati pa rin niya ako ng nakangiti. Tabi pa rin kami sa upuan at nakikipag-usap siya ng normal, tulad lang ng dati. Sabi ko sa sarili ko, ayos. Hindi niya pa alam na nawawala yung laruan niya. At nasa akin yon. Nung uwian, inaya niya ulit akong maglaro sa kanila. Gusto ko sana kaso natakot akong baka doon niya pa madiskubre na nawawala pala yung isa niyang laruan. Lagot kako ako. Hindi ko naisip noon na mas okay pala sanang ganon. Mas hindi niya ako pagbibintangan. De, joke lang po. Kids, close your eyes and ears. Bad yung ginawa ko kaya wag na wag yung tutularan. Okay? Okay. So yun nga. Friday yun. Pwedeng-pwede kong sumama at magtagal doon kung tutuusin. Pero di ko ginawa. Parang natakot ako eh. Pagka-uwi, hindi ko muna binalikan yung laruan. Nagbihis muna ako at nanood ng TV. Hindi na ako nakalabas nung hapon na yon. Kaya kinabukasan ko pa nadiskubre na wala na pala sa pinagbaunan kong lupa yung laruan ng kaklase ko.
Nilagyan ko ng tanda yun, kaya imposibleng hindi ko matunton yung pinagbaunan ko. Hindi rin naman nakuha ng iba, kasi nandun pa rin yung palatandaan ko at hindi din nagalaw yung lupa. Walang bakas na may nagbungkal na iba. Sinubukan ko pang magbungkal sa ibang parte, pero wala talaga. Parang nanghina talaga ako nun. Halo-halo yung nararamdaman ko. Siyempre panghihinayang, inis, kasi andun na eh. Nakuha ko na, nawala pa. Malungkot ako buong weekend. Pero pagpasok ulit namin ng Monday, nagtataka ako sa kaklase ko. Kasi ganun pa rin siya. Parang hanggang nung time na yon, hindi niya alam na nawawala si Trunks sa mga laruan niya. Kinahapunan, nung uwian na, inaya ulit niya ako sa kanila. Sumama na ako. Ang nasa isip ko, kukuha na lang ulit ako ng isa. Yung Goku na Super Saiyan naman. Pero laking gulat ko nun, kasi nung pagdating namin sa kanila, pagbuhos niya ng mga laruan, nakita ko agad si Trunks. Nandoon, kasama nung iba pang laruan na Goku. Nanlaki talaga yung mga mata ko nun. Paano nangyaring nandoon ulit yun? Kinuha ko nga yun at ibinaon sa lupa. Natakot talaga ako. Naisip ko, baka bumalik ng kusa si Trunks. Baka alam niyang ninakaw siya at ayaw niya sa magnanakaw na bata. Nagpatuloy pa rin ang pagpunta ko sa bahay ng kaklase ko na yon. Pero never ko na ulit naisip na mangumit ng laruan niya. Yan yung dalawang karanasan ko na hindi ko talaga maipaliwanag. Ewan ko kung glitch nga ba talaga yan o kung ano pa man. Ito lamang po muna, Sir Kira. Sa susunod naman po, isi-share ko yung experience ng ate ko nung inaswang siya nung magbuntis siya sa panganay niyang anak. Yo, Kirara! Maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.